Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, pag-usapan natin yung bagong update dito kay Facebook. Lahat po ng ating mga content ay sa Reels na mapupunta. So, ito nga po yung Facebook Reels Update 2025. All videos are now Reels. What this means for creator. So, ano nga ba yung matututunan natin dito? Ano yung mga dapat natin gawin? Dapat ba tayo talagang sumabay sa bagong update na ito? So, pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo aware, ito po yung itsura niyan kapag pupunta kayo sa inyong Facebook monetization setup setting. Ito yung makikita nyo, Reels Update. All videos you post on Facebook are now Reels. We're simplify the way you create. So, si Meta or si Facebook ay nag-focus na sa creating short videos. Pero Reels po yan. Ang advantage nga po, kahit po longer videos, pwede na tayong mag-upload dito sa Reels tab. So, parang gumulo lalo, hindi separate yung longer video tapos sa short video. So, tara, pag-usapan muna natin. Sabi dito, Facebook just made a huge change. All videos you post are now automatically Reels. So, lahat ng ipopost natin, sabihin natin, 3 minutes longer ay mapopost na yan sa Reels tab. Okay, so this update is designed to simplify video creations and help creators reach bigger audience while still earning. So alam naman natin, popular po talaga yung mga content na Reels yung design. So pag sinabi nating Reels, naka 9:16. Okay? At ito pa nga yung advantage. Siguro si Facebook, sinecheck niya talaga yung mga competitors niya. Like sa TikTok, diba? So pwede nga tayong mag-upload ng mga videos na longer 1 minute or 90 seconds. O, di ba? Ganon. So, lahat po yon either short or long, mapupunta na yun doon sa portion kung saan yung mga short videos nyo is magkakasama. Okay? So, yun lang yung siguro hindi pa tayo masyadong nag-a-adapt. Kasi nga, di ba, mas okay sa atin yung mga short videos lang, di ba, listed doon sa certain tabs ng Reels. Tapos yung longer video is separate pa din siya. Well, hindi naman natin maintindihan pa yan for now. So, kung ano ba yung advantage nan. Pero sabi dito, help creator reach bigger audience. So, pag mga short videos or yung long videos is kasama dun sa Reels tab, so, posible tayo guys magkaroon ng wider audience while still earning. So, yon. So, siguro, para sa creator talaga tong update na to for their content. But, what exactly does means for us creator? So, pag-usapan natin, ito yung 5 tips we can learn from this update po. Ayan. Make your videos flexible. So, ano nga ba ibig sabihin nito? Since Reels now can be posted in vertical or horizontal format, you don't have to stress over videos orientation. So, kahit 9:16 or 16:9, wala tayong problema doon. So, wala naman sinabi na dapat 9:16 lang yung i-upload natin. Pero I suggest, mas maganda kasing tingnan, di ba, kapag naka-short videos is 9:16. Pero ngayon, naghahalo-halo na kasi yung mga video natin sa Facebook, di ba? Magkakahalo na siya. Use this to repurpose content from YouTube, TikTok, or other platform. So, dito, as long nasa inyo yung content, pwede nyo siyang i-repurpose. Like, for example, etong video natin sa YouTube is naka 16:9. So, nakapahalang. So, pwede itong i-repurpose. Pwede natin siyang gawing 9:16. Yun lang, magkakaroon siya guys ng pixelated na quality. Compared talaga kung nakuha lang siya ng 9:16 format kung mga short videos yung upload natin. So, mas okay pa rin sa akin guys yung dating way kung saan yung mga short videos natin is specifically dun lang makikita sa portion ng Reels. Tapos yung mga videos, di ba? Pag sinabi yung videos, automatic naman yan, 2 minutes or 3 minutes longer. So, separate din yun. Mas okay yung ganon. Pero wala tayong magagawa kasi update to ni Facebook. So, kailangan talaga natin sumunod. Ang magandang update lang ni Facebook ngayon, di ba? Yung content monetization kung saan lahat nga po ng
earning capabilities na pwede nating makuha sa ating page or profile is pinagsama-sama, which is good yon. Pero sa video parang mas nakakalito kasi nga magkakahalo na. Yung short, yung long video, magkakahalo na dun sa Reels. So, yun lang para sa akin. Opinion ko lang naman yon. Create longer and engaging content sa number 2. Sabi dito, Reels are no longer limited to short clips. So, hindi ibig sabihin eto yung bagong update, hindi ibig sabihin tinawag na Reels is magkakat na siya ng automatic 90 seconds. Ngayon, kung yung inyong vertical or horizontal videos is lagpas siya ng 90 seconds, tapos yung duration is nasa 10 minutes, so ma-upload lahat po yun. They can be longer videos na. This mean you can tell better stories, katulad ng ginagawa natin, explain tutorials, or showcase full content without being cut short. So, ito nga po yung disadvantage, kaya hindi na ako masyadong nag-focus guys sa Reels, kasi nga, yung mga content natin is full tutorial, like sa YouTube, no? Yung mga uploaded content natin na mahaba is talaga naka-horizon, nakapahalang. Okay? So, yun lang. Kasi nga, kung upload mo naman dati yon sa Facebook, separate siya eh. Parang hindi siya masyadong popular kapag longer video ina-upload ko. So, nag-focus ako kay Facebook sa mga short videos. Pero ngayon guys, no, dahil nga po nakapag-join tayo sa affiliate partnership, no, na kailan lang nilaunch to ni Facebook, last July or June, no. So, ito yung focus ko ngayon guys. Hindi na ako more on tutorial kay Facebook. More on creating content, no, sa mga unboxing, review ng mga products. So, makikita kasi naman natin, ito ngayon yung may huge potential. Actually, yung earnings naman kay Facebook is malaki pa rin naman kung talagang popular yung mga content na ginagawa nyo. Pero, ako kasi guys, try ko naman, maiba man lang, no, nag-focus muna ako dito sa affiliate partnership or affiliate marketing or affiliate partner ni Orange App, ni Black App, 'di ba? So, yun. Focus muna ako doon. And may resulta naman kahit papano. So, hindi nyo pa napapanood kung paano nga ba mag-join bilang affiliate partnership. Panoorin yung mga previous videos natin. So, yun. Mas okay nga po yun na kung kayo po ay may mga full guide, no? Or full stories, mas okay ngayon yung update na yan para sa inyo sa mga longer videos upload. 'Di ba? So, yung pangatlo, focus on performance, not just posting. So, tama naman yun. Engaging dapat, quality. Yung pinag-uusapan sa number 3. Earnings are now tied to qualified videos and performance. Alam naman natin, yung sahuran na kay Facebook is nakapokus na based on engagement. Okay? Or performance. This means quality, consistency, and engagements are more important than ever. Ayan. Post content that keeps people watching. So, yung retention dapat ma-maintain natin. Like for example, mag-create ka ng content, dapat in 3 seconds, mahook kagad natin sila para hindi kagad sila mag-swipe up. So ako din guys, napapansin ko, kapag yung videos is hindi siya entertaining or hindi siya pasok dun sa niche ko, sinuswipe up ko na. Ganon kabilis ang retention ng mga viewers ngayon. So, meron tayong mga hook na tinatawag, visual hook, tawag dito, caption hook, 'di ba? Sound effect hook, marami yan eh. So, pag-aralan niyo yan, guys, kung gusto niyo talaga mag-level up, no, bilang isang content creator. Kasi naman tayo, content natin is more on guide. So, hindi ko naman kailangan pa maglagay ng mga ganyang effect. So, 'yon. So, more on update tayo kay Facebook or TikTok or YouTube, yung mga ganyan. Okay? So, pang-apat, use insight to improve strategy. So, meron nga pong bagong update din dito kay Facebook kung saan magagamit natin yung ating number or yung ating performance insight. So, gagamitin natin yun sa mga susunod na video upload natin. Facebook now provide streamline insight and filter. So, pwede nga po natin gamitin or i-consider yung mga suggested hashtag ni Facebook, suggested caption. Pwede rin natin matrack yung retention rate, kung gaano katagal na nood yung isang viewers. Ano nga ba yung video na yun, kung bakit ang tagal niya nag-stay sa video na yun. So, pag-aaralan natin maigi and top performing videos so you can double down
on what will work. So, ganun kaganda yung update na yon. So, which is win-win naman yun para sa Facebook and para sa creator. Which is, kung tayo creator, so mas mapapaganda pa natin yung pag-upload natin ng content sa Facebook. Sa Facebook naman, tinutulungan naman natin yung creators, di ba, na mas mag-level up or ano nga ba yung mga dapat i-upload. So, before kasi hindi naman nakapokus ganyan si Facebook. Kaya, more on unoriginal yung napopost ng iba kasi nga, di ba, mas madaling mag-upload ng unoriginal compare kung walang guide, proper guide talaga. Okay? So, number 5, monetize past present videos. So, kahit po yung mga previous posted videos natin can now earn as Reels if they meet eligibility. So, as long na wala namang violation or restriction yung mga previous content natin way back year ago, pwede pa rin kumita yan. This is a chance to reactivate your old content and turn into income. So, totoo po yan guys, no? Kahit yung mga old videos natin is pwede pa rin kumita doon. Basta nag-viral or tumaas yung engagement. So, ito yung ating advantage of the new update. So, number 1, bigger reach. Kasi nga, lahat ng videos natin is hindi na siya nakaseparate. Pinagsama-sama na siya doon sa Reels tab, yung mga short videos. Makikita nyo na din longer videos doon. Reels are pushed to a wider audience, not just your followers. So, totoo po yun. Mas malaki yung chance na mag-viral kasi nga, yung Reels tab before is puro short videos lang doon. Pero ngayon, makikita na din yung mga longer videos nyo doon. So, more income opportunities, longer reels, kapag po mas mahaba yung videos natin, plus monetization, kung monetize po yung content natin, page or profile, more chances kumita ng malaki. So, pangatlo, less editing stress. Any video format pwedeng talagang gumana. So, vertical, horizontal, pwede kasi nga magkakasama na siya. Actually, parang ano naman to dati pa eh. So, parang binalik na lang to ni Facebook. So, number 4, data-driven growth. So, meron nga po tayong way para matrack natin at makonsider natin yung mga insight, yung data, analytics, para mag-upload pa tayo ng mas maganda, mas quality sa mga susunod na videos natin. Which is, para na siyang sa YT kasi ganito eh. Maganda yung sa YouTube kasi nga, tinuturuan yung creator kung ano nga ba yung dapat niyang i-upload na thumbnail, i-upload na caption, or yung mga related content, pinapakita talaga ni YouTube. Which is, yun yung nagustuhan ko kasi sa YouTube. Kung kayo po ay talagang creator sa YouTube, so i-consider nyo yung mga binibigay na benefit din ng YouTube for creators. Meron din naman Facebook for creators, so pwede nyo rin yung i-check. So, panghuli, recycle content equal more value. So, hindi naman sinabi, i-recycle, i-re-upload natin. So, kailangan pa rin natin i-edit or lagyan natin ng additional enhancement yung video. So, kung mga old content nyo na yan, so possible kung meron pa kayong mga raw files, pwede nyo gawa ng panibagong upload or kung ano pa ba yung mas mapaprovide yun na value doon sa content, which is editing skill pa din pag-uusapan natin. Pero kung mga raw files, yung mga ganitong content, mga tutorial, hindi naman na kailangan ng mga, hindi naman, actually, depende sa inyo, pero ako hindi ko na kailangan i-edit pa masyado. So, overlay lang, tapos, yun, overlay, tapos konting effect lang, yun lang naman kailangan ko. Pero yung mga gagandahan ko pa, it consume more time po kasi. Lalo-lalo na kung tutorial, longer video, siguro bago ako makapag-produce ng isang content sa ganitong kahaba is ilang araw kong i-edit ito. 'Di ba? Kung ang i-share lang naman natin is update dito kay Facebook, 'di ba? So, yung final takeaway natin dito, this update is a game changer for creators. Totoo po 'yun para sa atin tong update ni Facebook. By turning all videos into Reels, Facebook is making sure creators get more. Sana totoo to, sa tulungan talaga tayo ni Facebook, get more visibility, more engagement, and more opportunity to earn. Actually, totoo naman, tinutulungan tayo. Actually, ako ngayon is meron akong violation. Pero dahil nga na join ako sa affiliate partnership, kahit may violation yung content monetization, stars, and subscription ko, which is wala naman akong kinikita na din doon kasi nga, nagkaroon ako ng, na-hold yung payout. So, hindi ko muna aasahan yan kasi nga na-hold. So, matagal, hindi ko na alam kung maaayos pa yan. Pero, sa affiliate partnership, guys, is
pwede pa tayong kumita. So, magpo-post lang tayo ng mga content natin regarding sa isang produkto, tapos mapupunta sila sa Shopee, tapos pag bumili sila, pwede kayong kumita. So, I tell you guys, no, na dahil dito, I generate, ilan ba? Siguro 500 pesos to 700 pesos per day sa affiliate partnership. So, yun lang yung mga ina-upload ko. Which is better pa nga po yun compare sa ad revenue ngayon. So, yun lang guys. Sinare ko lang. Compare, wala tayong kinikita sa Facebook, sa ads. Kasi nga sobrang baba, di ba? Kung hindi maganda yung videos mo, kung hindi na popular, kung out of the topic na yan, so wala nang manonood yan, wala nang engagement dyan. Lalong-lalo na tutorial sa Facebook. Kasi alam naman nila kung paano na kumita dyan. So, dito na lang tayo sa YouTube. Kasi naman dito sa YouTube, alam naman natin kung magre-research sila regarding sa mga gusto nilang malaman sa Facebook kung paano kumita, kino-consider pa rin nila YouTube. So, focus pa rin tayo sa YouTube, focus pa rin naman tayo sa Facebook, focus pa rin naman tayo sa TikTok. Okay? So, maraming salamat guys sa pag-stay at panonood pagtapos nito. Overall, yung update is para naman sa atin talaga ito. At sana i-share nyo to sa mga kakilala nyo or kung kahit pa paano, meron kayong nakuha. Okay, so sa mga susunod na content natin, pag-usapan naman natin kung paano kumita sa affiliate partnership kahit may violation ang inyong Facebook account. So, maraming salamat. Don't forget to subscribe and i-click nyo na yung bell icon para sa susunod na update, manonotify po kayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.